Kabanata 15, Blinds. Pouting and terribly mad, I sat on his sofa in silence. Nakahulikip-kip ako at katabi ang kaunting personal na gamit. Nagsimula na nga ang pag-aayos ng maintenance team. Mabilis lang daw iyon dahil marami sila at hindi naman gaanong kakomplikado ang request ko. Hindi kasi inapprove iyong nandoon kaya medyo natagalan ako kahapon. In the end, I let it go and let them do what they can. Kung nasa The Albascape sana ako, may paparty pa ang first day of work ko. Dito, nakailang araw na ako, walang kwenta ang opisina na may sira pang aircon. Hindi ko alam kung talagang nagtitipid ang mga Riego o may problema si Ares sa akin. Relanie, my goodness, until now you still don't get it? It's really obvious that he has a problem with me. Maganda ang tungo niya sa mga empleyado niya pero sa akin hindi. Binigyan pa ako ng pangit at makeshift lang na opisina. Sigurado akong siya ang nasa likod noon para gawing impyerno ang buhay ko rito. I glanced angrily at him. He's busy working and reading his papers. At siguro sa sobrang riin ng ipinukol kong titig sa kanya, napapasulyap siya sa akin. I said when he glanced at me. He sighed and put his eyes back on the documents he is reading. I continued glaring at him, wanting so bad for him to feel the bad and the angry vibrations from me. Binaba niya ang ilang binabasa at kumuha ng panibago. I saw him read it seriously. I sighed dramatically for him to notice my glares again. Napasulyap ulit siya sa akin at nagtagal ang tingin. Para bang iniisip niya pa ang binabasa pero hito ako at nakasimangot, malayo sa kanya pero kitang-kita. Kumunot ang noo niya at ibinagsak muli sa binabasa. Patuloy ang pambabaliwala. Sa gitna noon, nagulat ako nang may pumasok sa pintuan. Kanina pa ako rito at nakailang bisita na rin siya kahit paano. Gerson would always be in the intercom to inform him of any visitors, but this time, he didn't call or anything. Biglang pumasok at natanto ko agad kung bakit. It was Herr Riego. Hindi ka agad nawala ang simangot ko dahil biglaan iyon. Dire-diretso ang lakad niya papasok at bumagal lang saglit nang nakita akong nakaupo sa sofa sa tapat mismo ng pintuan. She cleared her throat and continued walking towards Ares. Sumulyap si Ares sa ina at kalmadong binaba ang binabasa. Tumayo ito para sana salubungin si Herr Riego pero dahil nakalapit na ito at umambang hahalikan siya, natili na lang siya sa kinatatayuan. I suddenly rose to give respect kahit pa huli na ang lahat. Nilingon ako ni Herr Riego. She was beautiful with a classic vibe. Her hair is in a clean updo. She's wearing a lacy Tiffany blue dress. She turned to me. I felt relieved that I did my best to stand up and hide my anger towards Ares for a greeting to the old woman. Bago ko pa nga lang maibuka ang medyo nanginginig kong labi, ay naunahan niya na ako. Miss Alba, I'd like to speak to my son alone. Mama, it's okay. Si Ares sa likod niya. Umiling ako at tumango, nalilito at medyo natataranta. Sure po, excuse me. Lumabas agad ako nang walang pag-aalinlangan. Alam kong sinabi ni Ares na ayos lang o pwede akong manatili. But Herr Riego wanted me out so I know I've got no choice. Noong una, wala sa sarili kong tiningnan ang mga pagbabago sa opisina ko. Hindi pumapasok sa akin ang mga muebles na nilagay dahil iniisip ko pa ang huling nangyari. Herr Riego always looks kind but there's something in her air that would still make anyone nervous. It's like she's kind but also so hard to please. Naalala ko noong nakita ko sila ni Blakely Ardiente sa Greenbelt. They seem very close. I wonder how she calls her. Blakely for sure. She calls me Miss de Alba. A very formal way to call someone. Oh, inaayos na pala ang opisina mo, Relanie. Si Joey na napadaan lang yata roon at mukhang galing sa pantry dahil may dalang kape. Naibalik ang utak ko sa opisina. Oo, inaayos na. Mabuti naman, pinagpaplanuhan namin ng team ko na ayusin yan ngayong weekend kung wala pa ring aksyon. Nagulat ako. Talaga? Naku, thank you. But they're doing it now. It's supposed to be on the weekend but Ares wanted it done today. Mabilis lang daw kasi marami namang nag-aayos. Baka bukas pwede na akong bumalik. Bumalik? Bakit? Wala ka bang opisina ngayon? Kung gusto mo, doon ka muna sa right wing, sa amin. Mas maraming libreng lamesa roon dahil madalas field work. Tinanong ko ang lamesa ng team ko. Abala nga sila pero paminsan-minsang sumusulyap sina Abel at Carol sa aming nakikinig sa sinasabi ni Joey.
Tapos na ba kayo sa financial reports this week? I asked Abel to check if I have things I need to see. Bukas na, Miss De Alba. Ipiprint ko pa ang ilang papapirmahan ko sa'yo eh. Si Carol. Yung financial reports na iba sa Friday na po. Si Abel naman. Tumango ako at kuminhawa na wala naman din pala akong gagawin ngayong hapon. Sa huli, pumayag nga ako sa pagsama kay Joey sa right wing. Tamang-tama at may kasava cake ako na binili kanina. Marami yun. Tuwang-tuwa na sinabi ni Joey. Mas kaunti nga ang tao sa right wing pero halos lahat lalaki. Pagkapasok ko pa lang doon, naglingunan na kaagad ang ilang naroon. Nasa pasilyo pa kami nang natigil si Joey dahil sa ilang bumati at nambiro sa kanya. Pakilala mo naman kami, Joey. Girlfriend mo? Gago, si Mr. Alba yan ng De Albascapes. Sabay siko noong isa. Sa gulat at hiya, napakamot sa ulo ang nagtanong at nauna nang naglahad ng kamay sa akin. I grinned at their warm welcome. Habang kinukuhanan ako ni Joey ng platito at tinidor sa pantry, kinausap naman ako ng ilang lumapit na junior architects at ilan pang empleyado roon. Pahinging kasaba cake, Joey. Biro ng isang empleyado. Kuha lang kayo, pero kaunti lang yan. Sabay tawa ni Joey at bigay sa akin ng platito na may 2 square slice ng cassava cake na tinutukoy niya. I smiled shyly and accepted it. Nakapag-snack ka na ba? Hindi pa. Sambit ko. Inilahad niya ang swivel chair sa kabilang pasilyo na lamesa. Walang tao roon pero may nakapatong na coat. Dito ka muna, wala si Yul, nasa field, kaya pwede ka rito. Nahihiya akong umiling. Ayos lang naman na dito lang ako sa pasilyo at nakatayo. Dahil sa anyaya ni Joey sa cake niya, mas dumami pa ang lumapit na may dalang kani-kanilang platito. Kumuha sila isa-isa ng cake sa lamesa ni Joey. Kumain ka, masarap yan. Si Joey na hindi na malaman kung uunahin ang mga humihingi o akong nakatayo lang doon. What is this made of? Sa tanong kong iyon, natahimik sila halos lahat at napabaling sa akin. Napakurap-kurap ako at napatingin sa cake sa platito ko. Hindi mo alam ang kasaba cake, Mr. Alba? Kinagat ko ang labi ko at biglang nahiyang umamin. It sounded as if everyone knows it and it's a sin if I don't. Mas lalo silang naging kuryoso at nagunahan pa sa pagdidescribe noong cake. Tinikman ko iyon at masasabi kong nakatikim na nga ako noon pero hindi ko alam na gano'n ang tawag nito. Nakinig ako sa mga kwento nila na sa probinsya ay nakita daw nila paano iyon ginawa ng mga magulang. Nakinig ako sa mga kwento habang pinapalibutan nila. They formed a semicircle around me as they exchanged their stories about the cassava cake. Ang pansamantalang bida ay ang nagsabing marunong daw na gumawa noon. Sige nga, kung marunong ka talaga, gumawa ka at mamigay sa amin. Sige ba? Kumagat sa hamon ang nagmamayabang. Ako, marunong magkaldereta. Pagyayabang noong isa. I don't even know what's caldereta. Marunong ka ba magluto noon, Miss De Alba? Nahihiya akong ngumiti at inunahan ni Joey. Hindi niya rin siguro alam kung ano ang kaldereta. Tama ba, Relani? I actually don't know how to cook in general, but yeah, I also don't know what's caldereta. Naghiyawan ang lahat at nagkagulo dahil sa sinabi ko. I awkwardly smiled. I thought they are going to belittle me, but I was wrong. Gagawan kita, miss. Ipapadala ko para may lunch ka. I am subscribed to a meal plan for lunch, so edi pang dinner mo na. Mas masarap pag gumawa ang lola ko ng kaldereta. Pagmamayabang noong isa. Ipapatikim ko rin kay Miss De Alba. Nagtalo bigla ang dalawa hanggang sa may nagpatawa. Madaling matuto magluto ng kahit anong putahe. Pero kayo, marunong ba kayo mag-magic? Isang payat na lalaki sa gilid ko ang nagsabi. Napabaling ako sa kanya. Marunong ka? Imbes na sagutin ako, nagmadali siyang pumunta sa lamesa niya at may kinuhang cards doon. Bumalik siya sa akin at pinakitaan ako ng magic gamit ang 1 piso. Sa pagkakamangha ko at ng ibang kasama niya, nakuha niya ang atensyon naming lahat. Alin dito, Miss De Alba? Hawakan mo ang kamay ko na pinili mo. Mga 10 seconds. Aniya sa pang-ilan niya ng pagmamagic. Inilagay ko ang palad ko sa kamay niya. He was small and bony and his passion on magic is amazing and a bit funny. I must say he has a talent. Chansing Ricky! Tukso ng mga kasamahan niyang nakitang magkahawak kamay kami. Nasa pasilyo kami kaya nahagip ng tingin ko si Herreriago na dumaan doon sa lobby, galing sa left wing.
I was about to smile at her to give my respect, but she immediately turned away and walked directly towards the elevator. Naagaw ng pansin ko ang matagumpay na performance ni Ricky sa kanyang magic show sa akin. Nahulaan niya ang card ko at may ilan pang stunts na nakatago lang pala sa kamay niya ang iniisip kong card. I was eager to see more even when Herriago's longer stare at me a while ago bothered me. What's happening here? Ares' low voice echoed. Nakahawak ako sa kamay ni Ricky dahil sa magic trick niya. Ares' eyes surveyed his employees and then he looked at my hand on Ricky's. Ikaw pala, engineer. Si Joey na sumalubong dito. Nagkakatawaan lang habang break time. Bumaba ang kamay ni Ricky nang nakita ang titig ni Ares doon. Nagsibalikan din ang ibang empleyado sa kanilang lamesa. Ares' eyes surveyed everyone again. Joey laughed awkwardly. Tumigil ang mga mata ni Ares sa akin. Go back to my office. Wala naman akong gagawin doon. Dito na lang ako. Nalilibang ako. Hindi pa ako tapos magsalita ay kakaiba na ang titig niya. It was as if he's reprimanding me using just his eyes. Their break time is over, so they can't entertain you anymore. Nilingon ko ang iilan pang lalaki sa likod ko na nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang lamesa para patunayan ang sinabi ni Ares. I sighed. Let's go. He commanded and gave a way for me. Thanks, Joey. Thanks. Sabay tingin sa ilang nakausap habang nagtitipa na sa kani-kanilang mga laptop at computer. Nagbuntong hininga ulit ako at lumakad na. Sumunod si Ares sa akin habang tinatahak ang pasilyo ng right wing hanggang lobby at pagpasok na sa left wing. Natatanaw ko ang opisina kong nilalagyan ng halaman at ilang karagdagang bookshelves. Napalitan na rin iyong sirang swivel chair na magandang upuan. May naglilinis pa rin doon. I turned to Ares, aware that some heads and eyes are on us. Patapos na yata ang opisina ko. They're still cleaning. Bukas ka na bumalik dyan. Let's go back to my office. But you have meetings that will need privacy. I can just sit here. Sabay hanap ng upuan ni Abel na walang tao. Natanaw ko siyang muntik nang maibuga ang dalang kape. Mukhang galing siyang pantry at pabalik pa kaya wala siya sa upuan. Sinamantala ko lang ang kawalang tao roon. There will be no meeting that will need privacy anymore. Panlaban ni Ares. Nakaupo na ako sa swivel chair ni Abel at mukhang nagdadalawang isip siyang lumapit sa lamesa niya. Pwede naman ako rito. Pilit ko. He sighed, looking so impatient and frustrated now. Umirap ako at unti-unting tumayo dahil alam ko rin namang walang uupuan si Abel kung ipipilit ko ang gusto ko. Pagod kong tiningnan ang pagbukas ni Gerson ng pintuan para sa akin. Papasok sa opisina ni Ares. Pasalampak akong naupo pabalik sa sofa. Huli nang nakita kung sino ang naroon sa opisina niya. Mr. Alba! Rina confidently called. Nakaupo siya sa upuang nasa harap ng lamesa ni Ares. Papunta na si Ares sa lamesa niya nang salungat naman ang ginawa ni Rina. I was shocked that she's more confident now as she went near me for a greeting. Mahiyain siya noon at takot sa akin. Ngayon ay parang malaki na ang tiwala niya sa sarili at marunong na ring manamit. Her pencil-cut skirt formed her nice booty well, and even when she's wearing a conservative top, it didn't hide her perfectly round bosoms. It's nice to see you again. It's been a long time. Nice to see you too, I said half-heartedly. Hindi ko gusto ang mataas niyang confidence. Hindi ko alam kung nangiinis ba o ano. May masama rin akong mga alaala sa colleagues ni Ares kaya ayaw ko siyang pakisamahan. I tore my eyes off her so she'd leave me alone. I don't think we were properly introduced. My name is Rina, she said, trying to come nearer. Rina, let's discuss your report. Si Ares galing sa malayong lamesa niya. Rina sighed. Yes, engineer, I'm sorry. Nang tinalikuran ako ni Rina, ay tinanaw ko siya. Ares looked at me before accepting the documents she gave him. Nang nakatingin na si Ares sa mga papel, si Rina naman ang bumaling sa akin. Naabutan niyang nakatingin ako kaya ngumiti siya. She looked hot, not pretty. Pretty seems used to describe someone cute. Rina, on the other hand, was sexy. Kaya naman hindi na ako nagtaka sa confidence niya. I just remembered the last time I saw her on that restaurant when I was so mad of Ares being a gentleman. Could it be... Maybe she's confident now because she is Ares' girlfriend? Tiningnan ko ang dalawang nag-uusap. Rina laughed a couple of times while Ares remained serious.
Nagiwas ako ng tingin at kunot noong nanatiling nakaupo. I can go out, and give you some privacy. Bago pa man ako makapag-isip na umalis, tapos na ang dalawa. I heard Ares dismissing her. Tinalikuran niya si Ares at agad na napatingin sa akin. Ares is immediately busy with his intercom while Rina walked slowly when she neared the sofa. Palakaibigang ngiti ang ibinigay niya sa akin. Do you hang out with Abel, Carol, and Joey, miss? Hindi ko na itinago ang iritasyon sa kanya. I shook my head as an answer to her question. She smirked and nodded. Hang out soon? I'm friends with Abel, Carol, and Joey. They're your team, right? Nasobrahan naman yata sa confidence to ngayon. She seems different from the shy newbie last time. Oh well, people change. Or maybe they eventually show their true colors as time passes by? Rina, Ares said warningly. Rina glanced at Ares first before she winked at me. Hahawakan niya na sana ang door handle pero nauna na itong bumukas at pumasok si Amelia na may dalang tray. Simangot kong pinagmasdan ang paglapit ni Amelia sa akin. Tuluyan nang nakaalis si Rina. Miss De Alba, snacks, ani Amelia sabay lapag ng iced tea at cake. Sumulyap ako kay Ares na abala ngayon pero nahuli naman ang tingin ko. I'm not hungry, kumain na ako kanina. Oh, sabay sulyap ni Amelia kay Ares. Ares' eyes drifted from his papers to me. Nagtagal sa akin, nagtaas ako ng kilay. Where did you eat your snacks? Binigyan ako ni Joey ng kavasa cake. Hindi sigurado kung tama ba ang sinabi ko, pero yun na yun. His brows remained furrowed but it twitched a bit. His lips pursed too. Eh, what? Kavasa cake, ulit ko. Ibinalik niya ang tingin sa binabasa. He looked amused as he looked at the documents. Amelia remained standing in front of the coffee table. Tahimik at alternate lang ang tingin sa aming dalawa. Iinom na lang ako, inuuhaw ako, I declared. One glance of Ares to Amelia. She immediately nodded and turned back. Hindi niya kinuha ang pagkain sa harap ko kaya bumaling ako kay Ares nang kaming dalawa na lang ulit ang naiwan. Parang naintindihan niya ang tanong sa isipan ko. You might get hungry again. I'm sure you didn't eat enough of... He raised a brow, urging me to continue his words. Kavasa cake. This time, he didn't hide the smirk on his lips. My eyes narrowed when I realized he's amused. Umirap ako at kinuha ang platito. Galing sa kaunting ngisi, bahagya siyang naging kuryoso nang tumayo ako. He leaned on his swivel chair, still amused. Nilapag ko ang cake sa kanyang malapad na lamesa. Sa'yo na lang to, sabi ko. It slowly dawned on me how exhilarating it was to walk inside his office and go near him. Parang agresibong move iyon, isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa muling pagkikita namin. I concentrated so much on saying sorry, my guilt, and my pretensions to be kinder to redeem myself. I never thought it would turn out this way the next time I see him. I don't like sweets, he said, watching me closely. I rolled my eyes. Then I can give this to your son or something. Inangat ko iyon. Napawi ang ngisi niya kanina at matalim akong tiningnan. Put that back. Lito, kumunot ang noo ko. On my table? Busog nga ako. On my table. Litong-lito na tumitig ako sa kanya. Kumuha siya ng mga dokumento ngayon at nagpatuloy na sa pagbabasa. Para bang wala siyang kakaibang utos. Akala ko ba ayaw mo sa sweets? I'll eat that, he said languidly while reading whatever his documents are. But you just said you don't like sweets. You should mean what you say, you know. Nagtaas ako ng kilay. Lumipat kaagad ang tingin niya sa akin. Tumalim ito at agad kong nakuha ang pagkakamali ko. My last words were a bit shady, but not for him. Nanlamig ako bigla, dinalaw ng pinalayas kong guilt. I always mean what I say, he said in a thick, low tone. Alam ko ang iniisip niya. Pareho yata kami ng iniisip dahil nag-iba ang mood niya sa huling sinabi ko. May kasalanan ako sa kanya pero gusto kong bumawi para sa sarili. Really? Like how you meant what you said to me on my first day? Natahimik siya. Binaba niya ang mga dokumentong binabasa at tinitigan ako. Kung hindi ako nagkakamali, may dumaang guilt din sa kanyang mukha. You think I'm incompetent? His jaw clenched. Nagkatinginan kami at alam kong sobrang naapektuhan siya sa sinabi ko.
Taas na uwa kong tumingin sa kanya. Alam na nakalalamang ako ngayon. Tahimik siya dahil alam niyang mali siya. Did you really mean that too? Bumagsak ang tingin niya sa mga papel sa harap. I feel like a rebellious schoolgirl in the principal's office. Pinatawag dahil sa mga kasalanan pero nasupalpal ko dahil sa ulo ang handbook. I got carried away with my anger, he said softly before his eyes went back to me. Hindi ko inasahan iyon. Ang akala ko, lalabanan niya ako. Ang akala ko, maglalamangan kaming dalawa hanggang sa huli. I'm sorry. Napapaos niyang sinabi. Suddenly scared of what's coming next, maarte ko na lang siyang tinalikuran. Hindi handa kung sakaling lumayo pa ang usapan doon. Bumalik ako sa sofa. Nang naupo ako at sumulyap sa kanya, I saw him watching me from where he is. Hinintay ko na lang ang ilang finishing touches sa office ko. Tumawag si Gerson para ipaalam na patapos na at pwede ko nang tingnan. Tumayo ako para makalabas at makalipat sa sariling opisina. Iris stalked me immediately. Nasa labas kami ng opisina ko nang tumabi rin siya sa akin para i-check ang design. I looked at him with my side eye but he was too serious watching his employees. Hindi pa tapos pero kaunting-kaunti na lang. Inutos ni Iris na tapusin ang lahat sa araw na iyon. Masaya ako sa mga halaman na nilagay. Makakatulong iyon kung sakaling mag-yoga ako. Nakontento na ako sa magandang cabinet. Lumaki ang ngisi ko nang pati ang Marshall speakers at isang throw para sa 2-seater na sofa ay naibigay. Hindi na rin masama na walang shower at walang blinds. Maaga akong nakauwi sa araw na iyon. Bukas ko patatapusin ng ilang ibinigay na trabaho sa akin ng team. May mga i-review rin ako at pipirmahan. Excited tuloy akong pumasok dahil maganda na ang office at may seryosong trabaho na ako. I thought I can do my yoga when I went home, lalo na dahil maaga akong nakauwi, kaso naroon na si Mami, Kuya Bernard at Tito Bernardo sa study. Pinatawag agad ako, hindi pa man nakakapagbihis galing trabaho. Did you join any meeting? Tanong ni Mami. Umiling ako. Baka next week pa, Ma'am, or by the end of the week. Pagod ko, sinabi. May inilahad si Kuya Bernard sa harap kong mga papel tungkol sa breakdown ng budget. Pinapareview niya sa akin iyon at ipapatingnan kung magkaka-inside ba. Nalilito na ako sinong pakikinggan ko, si Mami ba o Kuya Bernard. Not to mention Tito Bernardo behind Mami who looked creepy as usual. Baka malaman mo rin, Relanie, kung ano ang plano ng newly acquired prime lot nila sa Las Piñas? Si Tito Bernardo. Yeah, how about that? Si Mami. For sure, it will be a skyscraper. Si Kuya Bernard. Ni hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi nila. Nalilito na ako at siguro napansin ni Kuya Bernard. May newly acquired assets sila. I think it was Iris who bought that expensive land. Malaki at katabi ng kaunti sa dati pang pwesto ng daddy mo. Bigla akong naging interesado. Rodrigo wanted that lot to be a skyscraper and an icon to the city. Si Mami. Hindi na nga lang naging priority dahil sa dami ng mas importanteng projects. Natahimik sila bigla. Nalilito, tiningnan ko sila isa-isa. So? Maybe in your meetings, discussion of that land will be included or something? Si Kuya Bernard. If we develop that land, we want it to be an icon. Kung ang katabi nito ay skyscraper din, gaya ng madalas na ginagawa ng mga Riego the past years, then it will be useless. I don't think it will be included in meetings with me. The Albascapes project lang po ang sakop ko. Nagkamot ng ulo si Kuya Bernard. That's what I thought. Sabay tawa. Just maybe, Relanie, alam mo na, nasa VHRB ka, kaya mas madaling malaman kung ano ang plano nila doon. Si Mami. Tumagal pa ang usapan. Pinag-review ulit ako ng ilang financial reports. Maganda naman iyon para sa akin para mas mabuti pa ang performance ko sa opisina at hindi na magkamali gaya ng unang nangyari. Hindi na naman ako nakapag-yoga sa gabing iyon. Iyon ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong maaga sa trabaho. Bukod sa excited ako sa newly renovated na opisina, makakapag-yoga na rin ako roon. 6:00 pa lang, naka-time in na ako. I brought the things I need to get ready and went to work wearing my sports bra and leggings. Hindi naman nang usisa ang mga tao at dahil maaga pa, kaunti lang ang naroong empleyado. Bit-bit ko ang dress na isusuot ko mamaya para walang gusot. Nakaligo na ako at nakaayos na rin ang buhok.
Stretching lang ang gusto kong gawin kaya hindi na naman siguro ako pagpapawisan ng todo. I can do this at home before leaving the house but this is more convenient. Bukod sa excited akong matingnan ang finished product ng silid ko, may pagmamalaki ko rin ang time in ko kay Ares. 6:00 umaga. I tried to open the door handle of his office and it was locked. I smirked and started pointing at the door. "You're very late, Ares," I shouted. I rolled my eyes and went to my door. Binuksan ko yun at nagbukas na rin ang mga ilaw at aircon. Hindi yata napansin ng mga tauhan sa maintenance na sira ang aircon ko. Well, lumalamig naman ng kaunti kapag hapon at saka ko lang nararamdaman ang matinding init kapag mainit ang ulo ko. This is fine. Nilatag ko ang yoga mat at nagsimula ng mag-yoga with relaxing music with aromatherapy from a diffuser I brought today. Dahil hindi lumalamig, mas maganda nga ang effect noon. Mas ramdam ko ang paggalaw ng mga muscles ko habang nagda-downward dog at triangle pose. It was very effective, kaya hindi ko natuloy na malaya ng oras. Nakapikit pa ako habang rabbit pose. Mas doble ang itinagal ko at malaking ginhawa sa mga buto at muscles ko. Nakapikit pa rin ako nang sunod-sunod ang mga stretching ko. It was when I was in my standing bow when someone entered my office. Muntik na akong napatalon nang nakita na si Ares iyon. Galing sa napaka-relax na umaga, iritadong Ares Riago ang nakita ko. I glanced behind him when I realized that more employees are here. Hindi ko na namalaya ng oras at dahil nakatalikod ako sa salamin at nakaharap naman sa dingding para di maistorbo sa dadating, hindi ko tuloy namalayan na marami nang naroon. Ang ilan pa sa kanila ay nakatingin. "What the hell are you doing?" he growled with the obvious annoyance. Grabe, umagang-umaga, busangot ang mukha at bad trip agad. Hindi naman ako tuluyang pinagpawisan pero may mumunting pawis sa leeg ko kaya kinuha ko ang towel at inabala muna ang sarili sa marahang pagpupunas. I dabbed it on my neck as I craned it sideways. "Yoga," sabay tingin ko kay Ares. "At work?" His eyes narrowed. "It's not yet work. Will you chill? It's early in the morning." "Early in the fucking morning and you're giving such a show!" Natigilan ako dahil galit pala talaga siya. I thought it's just his perpetual scowl and his hang-ups for me. Angry hang-ups, that is. "Go to my office," utos niya. "Ba't pa ako doon? Tapos na tong office ko. Dito na ako." "I'll put your damn blinds now!" He cut me off, his patience poor and very disappointing. I cleared my throat. Gusto kong mangiti. Alam kong galit siya, pero magandang ideya na iyong blinds. I shrugged and got my things to obey his command.